Si Miss Haya Risay, ang tanong niya, Hi Doc, nagpa-complete vaccine ako last April 2023. Madami po kasi kaming alaga. Tapos nagpa-booster ako noong September 2023. For reference po, ang date ngayon ay December 4 na, no? December 4, 2023. Ayan, sa pagpapatuloy pa, sabi niya, nakagat po ako ng dog ko, nabigla lang po siya, maliit lang po. Nagpa-booster pa rin po ako noong October 30, 2023. So, more than 1 month ago pa. Ngayon po, dog, may blood parasite po kasi, natusok ako karayom. Yung dog ko, teka, medyo nagugulo ako dito sa mga nakikita ko. Yung inaalagaang dog, natusok ako ng karayom. Para natuyo na po within the day. Kaso ako tama ba? Ako po nagamot po, medyo nalawayan po niya. Okay, ito, tuloy lang natin, no. Ko po ba ulit magpa-booster na naman? Bali this year, nakailang complete vaccinations ako, then 2 booster. Nag-run free na po yung dog ko this morning, senior dog na po siya, 10 years old. Need po ba ulit mag-booster? Okay, Ma'am Haya Risay, no? Since yung nangyari namang insidente ulit ngayon na nalawayan ng aso mo yung sugat, etc. October 30 pa, tapos today lang po namatay yung senior dog ninyo, and I want to extend my condolences. No, I'm sure na mahal yung aso ninyo kasi yung aso ko nga si Logan, 9 years old na mahal ko talagang na lulungkot akong isipin na pwede na siya mawala kasi senior dog na nga siya. And I lost my original super dog, si Wolf, no, when he was just 8 years and a half. Mas matanda na sa kanya ngayon si Logan, and he's been our family dog, family friend for all those years kasi ako nag-breed sa kanya. Ngayon, hindi naman po kayo dapat matakot, no, if I were you, dahil 1 month ago na naman po na nangyari yung insidente na sort of nakagat kayo or nalawayan yung sugat ninyo. Ibig sabihin, kung ngayon lang siya namatay, nung time na yon, October 30, wala naman siyang rabies. Wala siyang rabies na naitatransmit, definitely. Kasi pag ang aso po ay nagkaroon ng rabies at nakapanik na ito sa utak niya, within 14 days, mamamatay po yung aso. Hindi po magtatagal yung aso ng more than 14 days kung may rabies na siya sa utak. Okay? Ngayon, bago po lumabas sa salivary glands, sa laway, yung mga virus na rabies, dadaan muna sa utak talaga dapat yan. And then sa salivary glands, and then sa laway. Okay? So, ibig sabihin, kung wala siyang rabies 14 days ago or nung October 30, wala siyang na-transmit sa inyong rabies kung meron man siyang rabies, which is probably not the case kung talagang yun nga, hindi naman siya namatay sa rabies. Alright, so I wouldn't be scared, I wouldn't be worried if I were you, Ma'am Haya Risay. But of course, it would be best if you consulted your human doctor kasi mga veterinarians po, we can just give advice as veterinarians according to sa alam namin sa veterinary medicine. Pero ang magbibigay talaga po sa inyo ng medical advice is your human doctor. It is their jurisdiction, wala po sa amin. Hindi po kami allowed magbigay ng advice sa humans. Kaya marami nagtatanong po sa pages natin, sa YouTube, sa TikTok natin, sa Facebook, sa Instagram about rabies. No, I can only give you advice na limited. Pero kung talagang humans yung case, ano daw gagawin sa anak niya, ano gagawin sa asawa niya, nakagat daw ng aso, ganyan-ganyan. We can just give you whatever advice we could give as far as we know as vets. Pero yung advice, the medical advice for humans should be coming from a human doctor. Ayan, so don't worry. If I were you, I wouldn't worry, Miss Haya Risay. Yun lang po.